sabi ako, hindi ko alam po. Kasi babae ko kami dito. Sabi ko, paano sila pumunta ng ituka namin. And then, nag-ano sila ng pulis ko. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. At sa unang pagkakataon ay humarap na nga ang pamilya Barrios para patunayan na may mali sa ginawa ng mga pulis. Lalong-lalo na sa paghalugad sa kanilang bahay, sa paghalughog sa kanilang buong bahay na walang search warrant at wala man lang representative ng Department of Justice o ng barangay official. Kaya malinaw ito na paglabag mga kababayan po natin. At may 2 tao na nakasibilyan at isa umano ay umakyat sa loob ng kanilang bahay at ngayong kiniklaim nitong pamilya Barrios na nawalan sila ng 135,000 plus itong mga armas at bala umano na nakita sa loob ng kanilang bahay ay hindi nila pagmamay-ari. At nakita po natin na mukhang kinabahan ang mga pulis nung makita nilang may CCTV dahil nakita nila ito, inulit nila ang paggawa ng search sa bahay, kasabay na ang barangay captain at ang piskalya. Kung pagtitingnan po natin mga kababayan po natin o re-review nyo yung unang video po natin, ang pagdating ng mga pulis alas 4:30 o alas 4:27 ng umaga, ngunit binasahan lamang ng search warrant itong asawa ng kanilang target na si Jeffrey Barrios, itong si Nili Barrios, ay 7:30 na mahigit ng umaga. Yun din dumating ang pulis, ang ilang mga opisyal ng barangay at itong piskalya at inulit nila mga kababayan po natin. Pero bakit nila ginawa ang pag-search ng bahay sa unang pagkakataon na walang search warrant na naipresenta? Napaulit-ulit ito na hinihingi ng asawa nga ni Jeffrey Barrios na itong si Mrs. Nili Barrios na umano ipresenta sa kanila para hayaan niya itong halugugin ang kanilang bahay dahil makonfirm niya lang umano na sila ba talaga ang target, baka nagkamali lang. Pati ito umano ang bahay ng kapatid ni Jeffrey Barrios na si Neftali Barrios ay pareho rin ang ginawa. Tinaniman umano sila ng ebidensya kasi ang nakuha sa kanilang mga armas at bala at may granada pa ay hindi umano nila pagmamayari. So pakinggan po natin ang discussion at humarap na nga itong pamilya Barrios kasama ang kanilang abogado at itong si barangay captain ng barangay Agtabu. Ayan, Pasig City, Iloilo, mga kababayan po natin. Patawag kami ng press conference para kontrahin yung report na lumabas. Nabasa namin sa Facebook page ng Pasig Police Station at alam namin na na-news dito noong August 13 tungkol doon sa pagka-aresto kay Mr. Neftali Barrios. Na dahil inaresto siya dahil sa pag-serve ng 2 search warrants ng Pasig Police noong August 12. Una, pinalabas kasi, kaya napatawag kami ng press conference para naman malaman ng publiko yung side naman ng Barrios family, kung ano ba ang nangyari, kung ano ang version nila sa nangyari. Sa mga pinapalabas kasi ng Pasig Police Station na yung raid ay ginawa, yung search ay ginawa past 7 o'clock in the morning of August 12. Pero may video po kami na mapapakita na ang mga pulis ay pumunta sa bahay. Una, 2 search warrant yun. Ang isa, ang target ng search warrant, si Mr. Jeffrey Barrios. Ito si Mr. Jeffrey Barrios ay active member ng Philippine Army. At that time na ni-raid yung bahay niya, wala siya, nasa campus siya, up to now naka-duty siya. Tapos yung isang target naman ng search warrant, yung subject ay si Mr. kapatid ni Jeffrey Barrios, ang Mr. Sarge Jeffrey Barrios at about 4:27 in the morning. Pagdating ng mga pulis doon, lahat ng mga tao sa bahay, sa loob, lahat ng occupants ng bahay, pinalabas ng mga pulis. Yung iba na makikita sa CCTV, pinadapa. Yung may-ari ng bahay, yung asawa ni Sarge Jeffrey Barrios, pinalabas. In fact, nagsisigaw-sigaw siya kasi may pumasok na isang, hindi namin alam kung ano yun, civilian ba or police ba, na naka-short na blue, naka-sombrero, pumasok doon sa loob ng bahay, pero yung mga police, wala man lang pinakitang search warrant. Although later on, so ito yung problema mga kababayan po natin, ang hindi nila alam ay may kopya ng CCTV na kahit anong balibaliktad nila ng kwento ay talagang may ebidensya at mapapatunayan dahil kitang-kita. At hindi na ito nila maibago mga kababayan po natin. Hindi na nila kayang i-twist, baguhin o kahit ano pang edit yan ang gagawin nitong mga
palpak na mga pulis po natin dahil nakita na sa CCTV ang kanilang kamalian. Kahit sabihin natin, okay, yan po yung target nyo, yan po yung inyong pinag-suspect. Pero ang nangyari nga ay hindi nila sununod ang tamang proseso. So doon pa lang talagang may violation, lalo na pag mapanood dito ni Senator Bato de la Rosa at ilang mga abogado po dyan sa ating Senado at sa ating Kongreso, ay talagang mapapansin agad nila ang unang pagkakamali, lalo nitong Senator Raffy Tulfo, na sana ito ay makarating nga sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan po natin. Pero at that time na pumasok, wala pinakitang search warrant. Lahat sila pinalabas, pero ang inireklamo din ni Mrs. Nelly Barrios, merong isang pumasok sa loob ng bahay. Kaya alam naman po natin sa batas, kung magkakandak ng search, kung i-implement ang search warrant, kailangan ang search should be done in the presence of at least two witnesses. So ang nangyari, lahat silang occupants ng bahay nasa labas, merong pumasok na isa na nasa taas. So, ano yun? Anong ginawa ng tao doon sa loob? So, ang lumalabas, free for all yun. Kung anong gusto niyang gawin doon sa loob, kung mag-plant man siyang ebidensya, kung anong gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. So, yun yung pinagsisigaw ni Mrs. Nelly Barrios. So, sa ngayon, ipapakita namin yung actual na oras na pagdating ng mga pulis. At saka, after the search, si Mrs. Nelly Barrios, pinapirma ng mga pulis ng Certificate of Orderly Search. Ang lumalabas doon na pinalabas ng mga pulis na at the time of the search, during the whole time of the search, si Mrs. Nelly Barrios kasama nila at wala silang ginawa, wala silang ginawa na hindi maganda at pinalabas nila that the search was conducted regularly. So, ang galing talagang naninigurado sila dahil pinapirma agad itong si Nelly Barrios. Yun talaga ang kanilang pantapat din sa mangyaring investigation. Pero wala na, may kopya ng CCTV. Kahit anong gawin nila, hindi nila mabago. Pero, yung search, yung isang tao pumasok doon, wala siyang kasama, mag-isa lang siya. Si Barangay Chairman, ang Barangay Chairman ng, ano po yung pangalan ng, ang Barangay Chairman ng Barangay Agcabo, si Chairman, si Kapitan Alejandro Aquino, dumating doon mga 7:27 na ng umaga. So during the interval, past 4 o'clock hanggang 7, matagal na panahon yun. Anong ginawa ng mga pulis na pumasok doon sa loob ng bahay? So, I request ngayon ng ating operator, makikita yung actual na pagdating ng mga pulis at ipapakita ko, i-explain ko, yung isang tao na naka-blue short na biglang nawala sa scene, pumasok sa loob ng bahay. Please, Mr. Operator. Alright. Meron niyang audio. Ay, kita sa oras ng CCTV 4:27. Kasi nung una, hindi alam ng mga pulis na may CCTV. Hindi sila aware na may CCTV. Estado, Yung nakaputi, si Rolex Solana. Siya yung pinarapat ng mga pulis. Sa video, nag-approach lang yung PNP, parang diretso assault without documents na Walang pinakita. Diretso sila. Bali 4:28 AM. That's 4:28 AM na. Hindi kasi sila aware nung una na mayroong CCTV. That is Police Colonel Palomo, the Chief of Police. The chief. May trap pala mga kababayan po natin. Nagulantang na lang sila nung mapansin nila nakaharap pala sa kanila ang CCTV. So isa na naman itong malaking kapalpakan sa hanay ng Philippine National Police. Kawawa naman ang ating mga matitinong pulis, mga kababayan po natin. Police. Bantayan niyo yung naka-short na blue, na naka-t-shirt. Biglang liliko yan, mawawala yan. Pag nawala yan, pumasok yan sa loob ng bahay. May video kami pamakita sa bahay, nandun siya. Pinaka-long sleeve, sir. Nagni-ninja moves ang isang pulis ba yan o asset nila yan? Sa loob ng bahay, bago sila pinalabas. Yun. Bago sila pinalabas ng mga pulis, yun yung nasa loob ng bahay. Si Chairman 7:30 na ng umaga. May oras pala 7:30. Iba yan sa bahay ni Nagkarian. Kay Jeffrey. Bahay ni Jeffrey yan, ni Jeffrey.
Wala ka. May picture kami. Para sa kaalaman ng lahat mga kababayan po natin, yung nagpapaliwanag at nagtuturo at nagbibigay ng description ng video mga kababayan ay siya po yung legal counsel ng pamilya Barrios. Pumasok siya sa loob ng bahay. You know, galing sa taas siya yun, naka-blue, nagpalit siya ng t-shirt, yung chinilas niya parang crop, labas-pasok, kada ilang pasok, labas-pasok siya sa taas. Ang allegation ni Mrs. Nelly Barrios, may pera siya sa yung second floor ng bahay nila, open yung walang kwarto. May bag siya doon ng MK, Michael Kors, nandun yung wallet niya. Kasi itong si Mrs. Nelly Barrios, may nag-alaga naman siya ng mga baboy. Nakapagbenta siya ng mga 10 baboy, meron lahat ebidensya, may mga resibo kami. Pakita nga natin Mrs. Barrios. Sinabi ni Mrs. Nelly Barrios, pagdating ni Barangay Chairman Aquino, na, Kapitan, may pera ako doon sa taas. Ito, posilitain ko si Kapitan para mag-confirm po natin yung sinasabi ko. Kapitan, magsuyo na po. Nagsabi siya sa akin, Kap, may pira ako doon. Ang sabi ko, Ma'am, huwag nang guro galawin yung mga pulis natin. Okay? Nagbenta ako ng anong kabilong baboy. Noong August 1, nagbenta ako ng baboy na Sa 6 na pirasong baboy. 4 kabilog. So, ang anong kabilog, naghalaga ng 54,743. And then, ang isa naman na 4 kabilog, 57,450. Bakit umabot ng 135,000? Kasi po, attorney, may mga, ano ako, for example, mag-withdraw ako ng pera ng asawa ko, tinatabi ko yung iba, para sa papagawa ko sana ng banko namin. Ang benta ng baboy ay binaboy. Ang galat. Yun, tinatabi ko talaga yan. Saan naman binenta yung mga baboy? Ano ba yung mga dokumento mo? Resibo po ito nung pinagbintahan kong baboy. Sino nagbigay ng resibo? Doon sa, alam niyo rin magkasabay kami ng bintang. Sino nagbigay ng resibo? Yung doon, yung sa Kilman, kung saan ko dinala yung baboy. Nakalagay dito, Pasig City. Pasig City. Cattle Market. Hindi ko kasi makita. OR niya, OR. Pasig City Cattle Market. Pasig City. Kapitan, sinabi po ni Nelly na sabay daw po kayo nabit. Ano po masasabi mo tungkol diyan? May Yan ako, nandiyan ako sir. Makita niya. Kahit araw-araw yan, ako lang pibili ng baboy. Pero anyone sa member of the family nga makahambal nga may kwarta gid man siya during that time para ma-plastar ta bala. Sa ilakap sa inyo ma'am. May nano ka sa family members mo ma'am nga during that time wala ka nag-deposit or nag-gastong kwarta ara lang na deposit. Ang hinablos mo. Okay. So, ang kwarta mga pila tanan ara during isang operation. 135,000. So, ang 135,000 di nabutang. Sa itaas ng bahay ko, sa may bag, and then sa wallet. So, gisulod mo dira. Gisulod ko sa bag ni wallet. Pero usually, safe keep ka sang money sa imong gidyang bag na. Sa bag ko, nakapatong na siya sa door box ko. So, ang isang ka-allegation mo, isang 135,000 plus na kwarta during the operation. Right after that, wala na makita. Wala na. Kasi hindi ko kagad muna tinignan kasi nanghihina pa yung katawan ko. Oo. Nung nalaman ko, nung parang kaya na ng katawan ko, tinignan ko August 13, siguro ng mga 9 a.m. tinignan ko kasi medyo okay na yung katawan ko. Oo. Tinignan ko siya, wala na. Umakyat ako, wala na. Sino ang duda mo nga nagkuha sa kwarta? Ang duda ko, yung naka-blue talaga. So, ang naka-blue nga short, na doon ako long sleeve, na dark, na ang nakita na doon stripe sa video. Ano ba siya? Kaya mo to siya nagsaka, ang ginhambal mo? Ang winto siya. Ba't na-identify yun siya? Hindi ko kasi Nagpalit ng damit, nakatalubong yung ulo. Nakatalubong, hindi makikita. Hindi makikita siya. Pero Hindi doon, namin alam kung pulis siya o civilian, kasama sa mga pulis. so wala pa tayong idea, sir, if civilian or police. Wala kami idea. So posibleng pulis yon kung ako ang tatanungin mga kababayan po natin. Kasi kasama naman ng mga pulis or possibly yun
ay kanilang asset at dahil nakatakip nga ng kanyang pagmumukha, so hindi talaga natin ma-identify at wala namang ID. Pero bakit sunod-sunod doon sa mga pulis? So posibleng papayagan naman ng mga pulis yon na sunod-sunod sa kanila kung hindi nila kabaro yon at kung hindi nila kakilala. So posible yun ang kanilang kakilala at yun nga ang kumuha ng pera, at posible rin na tinitingnan po ng pamilya Barrios na nagtanim umano ng mga armas, bala sa loob ng kanilang bahay. Wala kang identity sa kanya. So yun ang i-determine namin kung ano ba talaga siya ng papel niya. Oo, Kasi yes, attorney. pumasok siya eh. Ilang Barrios sa taas. Active ba? Active member siya ng Philippine Army, itong si Sarge Jeffrey Barrios. At that time na ni-raid yung bahay niya, sinerve yung search warrant, nasa campus siya, naka-duty siya. Tapos ngayon, merong allegedly, may nakuha daw ng mga ebidensya against sa kanya. May nakuha daw ng shotgun, merong iniwan na receipt for evidences. Pero ang pinagtataka namin until now, walang kasong ipinail against sa kanya. Wala pang kaso pala itong si Jeffrey Barrios. At ang tinitingnan din po natin mga kababayan, ito opinion ko lang parang sinadyang wala siya doon nung pinasok ang kanyang bahay. Siyempre kung nandun, ito ay miyembro ng Philippine Army, ito ay miyembro ng Scout Ranger, matindi ang training nito, ay hindi sila makakagawa nitong pagtanim ng ebidensya at umano'y pagnanakaw ng pera. So parang tiniming nila na wala itong si Jeffrey Barrios, tsaka sila nag-conduct nitong search sa kanyang bahay. Pero walang search warrant. Nilabas ang search warrant pagkatapos ng 3 oras at natapos na ang unang pag-search ng bahay at umakyat na itong isang lalaki na umano'y siya nga ang posibleng kumuha ng pera at nagtanim ng ebidensya. Nakasibilyan ito, walang uniforme ng pulis, pero kasama ng mga pulis. Ang pinayag ng kaso through inquest nung Sunday ay si Mr. Neptali Barrios, yung kapatid ni Sarge Jeffrey Barrios. Pero si Sarge Jeffrey Barrios, pakakala namin, until na walang sinampang kaso against sa kanya. Sir, Barrios. Ang nangyari, yung asawa ni Mr. Neptali Barrios at si Mr. Barrios mismo, mga 4 ang sila sa loob ng bahay, 2 anak nila. Tulog sila, bigla silang pinasok ng mga pulis at pinalabas sila. Ito ang mapapaliwanag sa nangyari. Itong si Mrs. Risa Barrios. Mga 4:28. Pagkatapos, sabay na, ng pintuan namin, nagulat ko kami. Pagkatapos po, inawakan yung asawa ko, palabas. Tapos kami po, tinulukan nila ng sa loob ko. Sabi ko, tatakot kami mga anak ko po, kasi babae ko kami dito. Sabi ko, yung nila, yung baril ko nila, nakatulog sa amin. Nakatulog ko yung mga anak ko, kasi nakala ko hindi ko sila tulis. Hindi ko akalain na ganun. Tapos hanggang ngayon po, hindi ko akalain. Yung mga anak ko po, iniisip ko, magpapatayin mo kami. Bakit? Sila lang nandun, lahat ng occupants nasa labas. Yun lang po ang gusto namin i-present kasi gusto lang po namin malaman din ng public na yung version ng Barrios family, ano ba talaga ang nangyari in so far as they are concerned. okay. Plus yung shotgun na allegedly nakuha sa bahay nila, plantation, yung allegation nila kasi wala silang ganun. Oo. Kung may nakuha doon ang police na yung gun box, may magazine ng 9mm at saka bala ng 9mm, legal yun kasi issue yun ng Philippine Army kasi active member ng Philippine Army. In fact, yun ang hinala namin, bakit ako na wala silang pangkaso against time sa to Jeffrey Barrios. So more Sa bahay namin, kung paano sila pumunta ng pintuan namin. And then, sumigaw, sila ng police to, may search warrant kami. Saan ko yung pintuan ng bintana ng bahay namin? Sinabihan ko sila, nasaan yung search warrant ninyo, sir? And then wala silang makikita ng search warrant. Sabi nila, buksan mo to. Lakas kayo dyan. Sabay sipa ng pintuan namin. Tapos sabi ko, sandali lang, sir. Tapos talagang sinipa ang pintuan namin, nasira yung doorknob, kakasipa nila. Hindi pa nila alam na nagsisisigaw na ako na sandali lang, sir. Yung tuloy-tuloy pa rin ang sipa nila.
Ngayon, pumunta ako doon sa pintuan kung saan sila nandun. Hindi ko na mabuksan dahil nasira ang pintuan namin. Ngayon, yung kapatid ko bumaba galing taas, siya ang nagbukas ng pintuan doon sa front door. Ngayon, pagbalik ko, bukas na yung pintuan, hinila na niya itong kapatid ko, dinala sa labas, pinakapa, kasama na yung mga pamangkin kong dalawa, pinakapa, at ako na rin doon. So, then, may pumasok na mga pulis doon, dalawang pulis, may umakyat doon na nakasibilyan, hindi ko alam kung pulis ba yun or ewan. Tapos, gusto kong bumalik sa itaas kasi sabi ko, bakit pumasok kayo, wala kayong naibigay sa akin ng search warrant. Sabi ko, kahit maggutok ka mo din sa balay ko, pag may pakita kang search warrant, sige. Pero wala kang may pakita sa akin. Kaya gusto kong bumalik, hinarang ako, nakita nyo naman doon sa video na hinarang ako nung pulis kasi gusto ko nga bumalik kasi pumasok na sila. Walang kapitan, walang kagawad, wala silang kasama. Kaya nagtataka ako, bakit pumasok sila? Natatakot na ako kung anong gagawin nila doon sa loob kasi walang tao doon sa loob. Kaya ngayon ito, nangyari nga, nilagyan nila yung bahay namin nung ewan anong klaseng barilyo yung kalawang ko na yun. And then, yun na nga yung pera ko nawala. Mga August 13, tinignan ko na kasi medyo ano na yung katawan ko sa sobrang takot. Pero hanggang ngayon nga, ito pa rin, hindi pa rin ako makakakain nga dahil nasa takot. Hindi pa rin ako makatulog ng maayos dahil sa takot. Tuwing makakikita ako ng mga reflection ng ilaw ng sasakyan, huli ng mga sasakyan, pagpiling ko, sila na naman. Kaya nanginginig ako sa sobrang takot. Kaya kung ang akin lang, kung may reklamo sila sa husband ko, mag-file sila, ang tubangon naman namon. Pero kung ako na ang hinihimo nila sa amon, wala ganit silang ipakita ang search warrant. At mag-file lang sila ng kaso, yung tubangon naman, kung may ebidensya sila. Kaya talagang mapatunayan ko na wala dyan ang asawa ko at the time nasa camp ko. Hindi yun umuwi. By the way, di naka-base ang imong husband? Sa Ginli, ma'am. Ay, Sugong, nasa, nasa Kamindan. Sa 304 siya. So yun po mga kababayan po natin at ang sinasabi nga nitong asawa ni Jeffrey Barrios na target ng mga pulis na kung talagang may kaso, mag-file sila ng kaso at haharapin umano nila itong kaso kung may ebidensya silang hawak na sangkot nga itong si Jeffrey Barrios at ang kanyang kapatid na si Neftali Barrios. Ngunit wala naman sila umanong mapapakita at wala pa umano itong kaso ayon sa abogado or legal counsel nitong pamilya Barrios kung saan pinapaliwanag niya yung mga nangyayari nakuha nga ng CCTV na pinagnakawan sila at tinaniman umano ng mga armas na hindi nga nila alam kung saan galing at yung identification ng lalaki na pumasok yung may takip yung pagmumukha ay hindi rin nila umano makikilala. Pero nakikita naman sa CCTV na kasama ng mga pulis sumalinaw nakasamahan yun ng mga pulis mga kababayan po natin. Sana matulungan po ng ating mga otoridad. Naniniwala naman po tayo na hindi po lahat ng pulis ay masasama. Maliit na porsyento lang ng sahanay ng kapulisan itong masasama kagaya ng nakita natin sa CCTV. Pero karamihan ng mga pulis ay mabubuti. Sana matulungan itong pamilya Barrios, matulungan si Senator Raffy Tulfo, Senator Bato de la Rosa at magkaroon din ng malakihang investigation kung bakit panay na lang ang pagkasangkot ng ilang opisyal lalo na sa pagkandak nitong procedure ng pag-search, pag-aaresto ng isang suspect or kanilang target. So sunod-sunod po yan mga kababayan po natin. Ngayong buwan lang nangyari kay Jimboy Baltasar, nangyari sa Imus Cavite, kay Nanay Rovi, at ito naman ngayon ang sa Iloilo mga kababayan po natin. So parang nababaon na sa kahihiyan itong pamunuan ng Philippine National Police, although maliit lang nahanay sa kanilang miyembro ang gumagawa ng kasamaan, kaso dawit ang buong pangalan ng Philippine National Police na sana magawan agad ng aksyon, magkaroon ng malalim na investigasyon para mapatunayan kung sino nga ba ang nagkaroon ng kasalanan at hindi naman madamay ang mga matitinong pulis po natin. Maraming salamat at yan po yung ating update.